So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, habang sinushoot po natin tong video po na to, medyo malakas po yung hangin sa labas. Kasi signal number 3 dito sa lugar namin. So, dasal ko lang po sana no, na maging safe po ang lahat, especially po yung mga lugar kung saan nga po dadaan yung mata ng bagyo. Kasi nga po, signal number 5 po ito. Yun na. So speaking of bagyo mga streetwise, no, grabe po talaga yung pinsalang dinulot po ng bagyong Yuan. So nakita na nga po natin ito sa may bandang Catanduanes at ito po ay papasok na ngayon bandang Central Luzon. Pero ako pag ganitong klaseng mga pagkakataon at pangyayari mga ka-streetwise, no, ayoko na sanang politikahin pa ito. 'Di ba? Yun nga lang po kasi nakakatanga po talaga itong pinagagawa po ni Sara Duterte. So, ngayon meron ditong post na kumakalat ngayon sa Facebook na si Sara pala, di umano ewan ko lang kung totoo to pero kumakalat sa Facebook to, no, na itong si Sara Duterte pala, ngayong meron pong bagyo sa may bandang Luzon, na signal number 5, siya po pala, wala sa Pilipinas. Siya po ay nasa dahig ngayon. Ito po yung sabi nga po ni Congressman Jay Kung Hoon. Okay? So, lagay natin dito. So, sabi dito, nasan ka, Vice President? Nasa dahig ka para sa personal na dahilan habang ang mga Pilipino ay nakikipaglaban sa ulan, baha at kawalan ng kuryente. So ngayon, no, ang balibalita po ngayon, si Sara Duterte daw po ngayon ay nasa dahig. So ito, basahin po natin itong post sa Facebook. Sabi dito, Representative Kung Hoon pinuna ang pag-alis ng Vice Presidente sa gitna ng matinding kalamidad. Pinuna ni Zambales 1st District Representative Jay Kung Hoon ang pag-alis ni Vice Presidente Sara Duterte sa bansa habang dumadanas ang mga Pilipino ng matinding kalamidad. So itong malupit dito, sabi dito, it's not about politics. This is about character. Public office is a public trust. And trust is built through presence, compassion, and action. If you are not there when the people need you most, then what is your purpose? Mariing pahayag ng kongresista. So actually mga kababayan, ayoko politikahin ito Pero may point dito si Congressman Kung Hoon na, di ba, tungkol ito sa karakter ni Sara bilang isang tao, bilang isang Pilipino, at bilang isang Vice Presidente. At syempre, sabi nga dito, public office is a public trust. So, ang nakakatawa kasi dito, napaka-ironic nito mga kababayan. Sobrang ginagawa na pong tanga ni Sara po ang sarili niya at ang taong bayan. Kasi bago po dumating yung bagyong Yuan, naglabas pa siya ng video. Meron siyang 9 tips kung paano maging ligtas. Gusto pakita ko sa inyo. So ito actually may video pa nga nito Pero yung balita muna. Ito galing itong politiko. So sabi dito, preparation, don't panic. Sara Duterte, 9 safety tips before Yuan hits. So meron pong tips si Sara Duterte kung anong dapat gawin natin mga Pilipino bago po dumating itong signal number 5 na bagyo. Para nga naman maging safe nga tayo. So ang sabi niya dito, evacuate early if you live near flood prone zones, coast or land. Actually basic secure your home, tie down to bring in stuff, can fly away. So Tagalogin mo na lang. So una, dapat daw mag-evacuate. Lalong-lalo na nga daw po sa mga flood prone na lugar. I-secure daw po yung bahay. Itali daw yung bahay. Lalong-lalo na daw po yung mga pinto, yung mga bintana, at saka yung mga bubong. Puta, sobrang basic nito prepare emergency supplies. Kailangan daw mag-prepare tayo. Waterproof bags, pagkain, batteries. Actually, mga kababayan, grade 3 pa lang tayo, tinuturo na po ito kung ano po yung dapat na ginagawa tuwing bagyo. Avoid travel, huwag daw aalis. Balikan natin yung number 4 Balikan natin yung number 4. Stay away from the coast during the storm surge. Yan. Having a family comes plan. So ito ito yung mga sinasabi nga po ni Sara. Okay. Alam nyo, ang ironic dito, dito po sa shampoo na tips na sinabi nga ni Sara,
na para maging safe at maging handa tayo ngayong panahon nga po ng bagyo, alam nyo, wala pong ginawa si Sarah dito sa sarili niya. Kumbaga itong 9 tips po na to na advice ni Sarah para po maging safe ang sambayan ng Pilipino, na signal number 5 na bagyo, wala po siyang sinunod at in-apply sa sarili niya. Bakit? Kasi nga pumunta siyang dahig. Lumabas po siya ng bansa. So dapat ang gawin mo dito, dapat may number 10. 'Di ba? Number 10, pumunta sa safe na lugar, pumunta ng dahig. O, 'di ba? So, alam niyo no, ganun po katanga tong si Sarah eh. Mag-a-advise siya na ganito dapat gawin niyo sa bagyo, dapat para safe tayo. Tapos ang gagawin niya, lalabas ng bansa. O nga naman, sa dahig, walang bagyo. Ewan ko ba? Mga kababayan ko, mga DDS, hindi nyo ba gets pa rin talaga kung anong klaseng kahinang kokote itong si Sarah? So ito may video pa nga to dito eh. Ano ba yan? Ito. Actually, ano to eh? 4 minutes video ito, pero at least you get the point, no? Play lang natin saglit, no? Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan. Alam nyo, no? Napaka-basic na nga ng sinasabi ni Sarah. Bakit parang binabasa niya pa? Buti pa nga, ako vlogger ako, di ba? Ako vlogger ako. Hindi naman ako vice presidente. Pero pag nag-content ako dito, wala akong binabasa. Ito talaga sobrang basic na nga sasabihin, binabasa pa. Continue natin. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig, diba? Diba? Nagbigay siya ng tip na sobrang basic na tinuturo na sa atin yan, elementary pa lang tayo. Tapos, ang nangyari pa dito, kung ano man yung binigay niyang tip para sa sambayan ng Pilipino, para nga maging safe tayo sa sakuna, hindi niya po in-apply sa sarili niya. Kasi nga po, in the first place, mga kababayan, wala po siya sa Pilipinas. Nasa dahig po siya. So by the way, no, so ganyan. Ewan ko ba, pero ang medyo nakakatuwa dito mga kababayan, no. Nakikita na po natin yung pagbaba po ng trust rating tsaka approval rating nga po ni Sarah. So kahit po itong mga bayarang survey company ngayon, wala silang magawa kundi, 'di ba? Babaan na rin po talaga yung trust rating ni Sarah. Kasi nga po, ayun naman talaga totoo. Kumbaga, ang hirap na po talagang ipagtanggol ni Sarah. Kung talagang ganito pong klaseng mga bagay, yung mga pinaggagawa niya. Diba? Isipin nyo, okay lang sana kung ito yung first time eh. Diba? Tanda natin mga ka-streetwise, no, hindi po ito yung first time na ginawa po ito ni Sarah. Hindi ito yung first time na ginawa ito ni Sarah na kung kailan may bagyo, saka siya umaalis. Ginawa niya na rin po ito dati nung bagyo nung yung pumunta siyang Germany. So ito, no, nabalita ito last year lang din, no? July 25, 2024. Vice President Sara family flight to Germany. Habang ang Pilipinas po ay binabagyo po ng bagyong Karina. As the Philippine grapples with the devastation caused by Typhoon Karina and monsoon rains, Vice President Sara Duterte, Sinto, no, and her family left the country for Germany para nga po manood ng Taylor Swift concert. Ay, ganyan mga kababagay, no? Diyan mo makikita kung ano ba talaga yung priorities ni Sarah. Well, hindi naman natin masisisi na, syempre, tatay po ni Sarah si Digong. Kailangan bisitahin din naman talaga ni Sarah yung tatay niya sa dahig.
Pero wag po natin kakalimutan na vice presidente pa rin po siya. Okay na sana eh. Yun nga lang ang point natin dito, parang niloloko po tayo ni Sara na magbibigay siya ng tips na hindi niya naman na-apply sa sarili niya, tapos lalabas po siya ng bansa. Actually, maraming pera si Sara, no? Pwede naman silang pumunta ng dahig na ipagpaliban muna yung pagpunta ng dahig, no? At tumulong muna siya dito sa Pilipinas. Especially signal number 5 po ito. Di ba pwede naman yan eh. Si Digong po, pumunta po si Sara o hindi dun sa dahig, nakakulong pa rin si Digong dun. Pero itong bagyo, mga kababayan, hindi pwedeng i-delay ito kasi po ito po ay tawag ng kalikasan nga ang tawag natin. Di ba? Tawag ng kalikasan ito. Tama ba yun? Di ba? Yung bagyo po, hindi mo pwedeng i-delay dyan kasi kalikasan po yan. Pero ipagbisita po ni Sara sa dahig, sa kanyang tatay, pwede pong i-postpone yan. So ano ba talaga? O di ba? Isipin nyo lang kung paano tayo ginawang tanga ni Sara sa pagkakataon na to. Nagbigay ng tip para sa bagyo, tapos aalis ng bansa. O di ba? O. Kung di pa lang talaga gets ng mga DDS ito, well, na tayo magagawa dyan. Pero ngayon, sana mamulat na po yung mga kababayan natin dito nga po sa ginagawang attitude nga po ni Sara na sobrang napaka-unbecoming po talaga. O, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no, anong masabi nyo nga po dito sa ginawa na naman katangahan ni Sara, no? Parang ginagawa tayong tanga ni Sara. Di ba? Yung advice mo, tapos hindi mo rin pala gagawin sa sarili mo, di ba? Parang tanga eh, no? Tanga, men. O, yan sa pag-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.